Ibinahagi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na kasalukuyang nasa US si Ako Bicol Party List Representatives Saldico upang sumailalim umano sa gamutan. Si Ko ay dating chairman ng House Committee on Appropriations at kasalukuyang iniimbestigahan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ilan sa kanyang mga kapwa mambabatas ang nagpahayag ng kagustuhang siya ay ipatawag upang magpaliwanag hinggil sa naturang issue. Ayon kay Attorney Abante, dumaan sa tamang proseso ang pag-alis ng bumabatas at nakapagpasa ito ng mga kaukulang dokumento bilang patunay ng kanyang pangangailangang medikal. Dahil dito, pinayagan si Ko na makabiyahe papuntang Amerika. Samantala, wala pang nilalabas na karagdagang detalye ang kampo ng kongresista hinggil sa kalagayan ng kanyang kalusugan at kung gaano katagal ang kanyang pananatili sa ibang bansa. So tomorrow po nakaschedule for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule po? Well, according to the Committee on Appropriations, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. So we expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026? Sa ngayon, ang yun ang nakikita natin, magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging deliberation nila kung paano yung i-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kaniyang travel clearance from the House? Kailan po umalis? Kailan wala po wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information. And once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, Vivian. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng pa na galing sa House leadership, no? Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Saldico and including, I understand, Senator Grace po, di ba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues
in other committees. So ang gustong tutukan ng Infracom yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin nag-setting na ng direction ng Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Saldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Redon. So ibig sabihin po ma'am, parang nananatili naman yung posisyon ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang sabi nga sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng, tama ba yung isang motion na na-pass nila na for those members who would have some conflict for disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Ma'am, I mean, we're still a few weeks pa naman from September 16, no, yung target po nila doon sa mga budget briefings. But nagpe-prepare po ba as early as now yung House kung sakasakali na, kasi may mga nagsabi naman na they're very much willing to work overtime. May mga nagsasabi pa nga na they're willing to set aside po na yung session break sa October kung sakasakali lang po na hindi po talaga umabot dahil sa dami ng mga observations po nila sa 2026 National Expenditure Program. Wala akong information tungkol dyan, but hindi naman to ang kung sakasakali magiging unang beses na ang Kongreso ay mag-work overtime. Nakita naman natin yan kahit sa 19th Congress, hearings would run until early mornings, diba? Just to make sure na magawa yung mga trabaho. So the House is always ready for any eventuality that yung work needed to make sure that we get our job done. Panghuli na lang po, Attorney. Ano po yung pananaw ng House leadership? Kasi nabanggit niyo po kanina yung sentiments naman po in general, no, ng party leaders tungkol nga po sa kanilang mga observations, and in fact yesterday nabanggit din po nila na kaya din po nila gustong ipabalik yung NEP parang dahil pinalalabas or lumalabas na yung ang lagi na lamang pong sinisisi sa mga insertions or sa pag may nasisilip po sa budget ay House of Representatives. So ano po yung, kumbaga, statement ng House dito pagdating sa, of course, protecting the integrity of the House as a whole, and yung dun nga po sa mga ibinapatong issues patungkol sa insertions? For the sentiments of the members of Congress, nakita natin yan dun sa mga nasabi ng party leaders kahapon. Sila ang representatives nung iba't ibang members according to the parties, at nakita natin na gusto din ng mga House members na masiguro na tama yung nalalabas na budget. Ang nangyayari kasi, I was trying to understand nga the process. Pag may mga kailangan corrections,